Sa ilang gabi, halos naging langit ang pamamalagi ni Ivan sa kanilang probinsya. Kundangan sa pagsapit ng hating gabi, gabi-gabi ay kasakasama niya si Isabel. Napakasaya ng kanyang pakiramdam na sa tuwin ay kasama niyang babaeng waring nagpapatibok ng kanyang puso kahit na sa sariling diwa niya ay may pag-aalinlangan. Ngunit naiiba ang gabing ito. 3:00 na ng madaling araw ay hindi pa rin nag-aanyong tao ang estatwa ni Isabel. Ilang beses na rin niyang sinipat-sipat ang estatwa sa malapitan, ngunit wala pa rin. Sa tagal ng kanyang paghihintay, ay di na niya namalayang siya ay nakatulog. Doon naman waring nagkaroon ng sariling buhay ang estatwa. Muli na namang lumiwanag ang paligid nito at nagkaroon ng buhay. Isang maring halik ang iginawad ni Isabel kay Ivan. Hindi pa ako tapos sa aking paghihiganti, sabay talikod niya sa lalaki. Malayo-layo na rin ang nilakad ni Isabel. Kailangang makita niya ang mga salarin sa pagpatay sa kanyang minamahal. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natanggap ang pagkamatay ng kanyang maestro. Pare, doon tayo. Nakakasiguro kung walang tao ang malaking bahay na iyon. Bulong ng isang lalaki sa kaharap nito. Noon ay nakakubli si Isabel sa may likod ng puno, malapit sa nag-uusap ng mga kalalakihan. Laking gulat na lang niya nang humarap ang kausap ng lalaking nagsalita. Isang pamilyar na mukha. Isa sa mga nanloob at pumatay sa kanyang si Marco. Palihim niyang sinundan ng grupo nang makapanhik na ito sa bahay na lolooban. Dahan-dahang dinistrongka ng isa ang seradora ng pinto. Ngunit laking gulat nila nang may isang anino nakatayo sa salas ng bahay. Agad na pumasok ang isa sa mga lalaki at sinunggaban ng babaeng nakatanaw sa kanilang pagpasok. Akala ko ba walang tao? May kaba sa tanong ng isang lalaki. Iyon ang alam ko. Nakita ko pang umalis ang buong pamilya kanina lang. Paniniguro ng taong nagturo sa loloobang bahay. Tama na yan. Nandito na rin lang tayo. Ituloy nyo na yan. Halughungin ang buong bahay. Iwan mo na sa akin yan. Tukoy ng isa sa babaeng nadat na nila sa bahay. Ang lahat ay tumalima sa iniutos ng lalaki. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa naiwang dalaga. Ngunit halos di na ito makitaan ng kung anumang takot. Mukhang palaban ka. Magandang binibini. Panunuya niya sa babae. Umikot siya sa likod ng babae at inamuy-amoy pa ang malasutla nitong buhok. Lalong nainganyo ang lalaki na parang hindi nakakaramdam ng takot ang babae. Tumigil siya sa harapan nito at unti-unting ibinaba ang tiranti ng suot nitong kamesa. Napatanga naman ito sa kagandahan at kariktang taglay ng katawan ng nilalang na nasa kanyang harapan. Ano ang iyong pangalan, binibini? Muling gumapang ang kamay ng lalaki sa dibdib ng babae. Isabel. Isabel ang pangalan ko. Sabay hila sa lalaki at hinalikan ito sa labi. Noong una ay waring nainganyo ang lalaki sa ginawang ito ni Isabel. Nilarupan niya ang kaumbukan ng dibdib nito. Damang-dama ang init ng mga halik ng dalaga. Init na unting humahapdi. Pilit niyang inilayo ang babae. Pinipilit niyang kumawala sa pagkakahalik nito sa kanya. Ngunit waring wala siyang lakas na labanan ang halik na iyon. Ramdam niyang dumudugo ng kanyang labi. Ramdam niyang parang may asido na bumuo sa kanyang katauhan sa sakit na nararamdaman. Unti-unti ay naramdaman niya ang palinigas ng kanyang mga kamay. Nang tawanawin niya ito, ay nakita niyang unti-unti na itong nagiging bato. Noon ay inalayaw na ni Isabel ang kanyang mga labi sa lalaki. Yan ang nararapat sa iyo. Yan ang nararapat sa mga katulad mo. Pinatay ninyo ang aking pinakamamahal. Pinatay ninyo si Marco. Kitang-kita sa mga mata ni Isabel ang puot. Hindi na may galaw ng lalaki ang buo niyang katawan. Kitang-kita niyang paggapang ng simento sa unti-unting lumalaman sa kanyang kabuuan. Hindi, huling tangis nito. Napalabas naman ang mga lalaking kasama ito sa mga kwarto na kanilang ninakawan. Nakita nilang isa ng estatwa ang kasama. At ang babaeng naiwan kanina kasama ito ay waring palabas na ng bahay. Anong ginawa mo sa kay Tonyo? Sigaw ng isang lalaking pasugod sana kay Isabel. Ngunit ang muling humarap si Isabel ay napahinto na ang lalaki sa kanyang pagsugod. Ang babaeng naiwan nila sa kasama ay ubod ng ganda. Ang kaharap nila nga ay waring isang halimo. Isang matalim na titig lang ang iniwan to sa mga lalaki. Noon ay nang hilakbot ang mga lalaking kaharap at hindi na matinig sa kanilang pagkakatayo. Hindi sila kasali sa labang ito. Hindi silang pakay ni Isabel. Napatay na niya ang isa sa mga salin sa pagkamatay ni Marco. Ngunit hindi pa siya nakontento sa ginawa sa lalaki. Palabas na sana siya ng pinto. Naghablutin niya ang isang banga na malapit dito. Pinalikan niya ang estatwa ng lalaki sabay unday ng banga dito. Noon ay nabasag ang estatwa at tuluyan ang namatay ang lalaki. Napatangan na lang ang lahat ng makalisang babae
at nagkalat ang mga basag na piraso ng katawan ng lalaki, na noon ay unti-unting naging nagkalat na bahagi ng katawan ng isang tao. Napatay ko na ang isa sa mga salarin na pumatay sa iyo, aking mahal. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang lahat ng ginawa nilang pagpatay sa iyo. Sabay tulo ng luha ni Isabel sa puntod ng kanyang pinakamamahal na si Marco. Maliwanag ng magising si Ivan. Nandun pa rin ang estatwa ni Isabel. Ngunit nang lapitan niya ito, ay waring sariwa pang luha. Hanggang ngayon ay isa pa rin palaisipan si Isabel. Isa pa rin palaisipan ang estatwa. Ivan, may bisita ka. Bungad ng kanyang ina pagpasok nito sa bahay. Hindi man niya ito nilingon. Sa wari niya ay alam na niya kung sino ang dumating na bisita. So dito pala nagtatago ang pinakamamahal kong fiance. Sabay halik ni Ami sa binata. Wala ring naging tugon si Ivan sa babaeng kaharap. Hinalaang nilang magtatalak ito. Halos wala rin naman siyang naintindihan sa mga sinabi nito sapagkat wala sa babae ang atensyon niya. Sa kanyang diwa ay naroon pa rin ang larawan ni Isabel. May ilang gabi na itong hindi nagpapakita sa kanya at hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit naging mailap ang babae sa kanya. And where are you going? Habol ni Ami sa kanya. Nangaktong patayo siya sa kinauupuan. Sa room ko. Simpleng saad nito. What's wrong with him, ma? Tanong niya sa bayan ng hilaw. Napakaibit lang ito ng balikat at inusisa ng dalaga. Bakit ba hindi ka nagpapakita sa akin, Isabel? Miss na kita. Bulong niya sa estatwa habang nakahawak siya sa mga kamay nito. Who are you talking to? Bungad ni Ami pagpasok nito sa kwarto. And what the hell are you doing? Tukoy niya sa mga maletang ipinapasok ng kanilang mga kasambay. I'll be staying with you. Sabay yakap nito sa binata. No, there are dozens of rooms in this house. Why here? And why not? Fiancé mo naman ako eh. And we've done things in Manila in my room that I'm sure you have enjoyed. Akamang hahalik sa labi ng binata nang lumayo siya. At bakit may ganitong bagay dito sa kwarto mo? Huwag mo sabihin ipinagpalit mo ako sa isang estatwa. Napahalakhak pa ito at ang manghahawakan ng estatwa ni Isabel. Stop! Get your hands off her. Aling Eva pakidala ng mga maleta ni Ami sa isa sa mga guest room. Ngayon na po. Agad namang sumunod ang nautosang katulong. But I want to stay with you. Hindi mo ba ako namimiss? Tumalikod si Ivan sa dalaga. Waring napahiya naman si Ami sa ginawa nito. Pilit niya itong iniharap sa kanya at sinimulang halikan. Pinilit na umiwas ni Ivan. Ngunit sadyang alam ni Ami kung paano buhayin ang kanyang dugo, kung paano gisingin ang kanyang pagkalalaki. Habang nilalaro ito ang kanyang mga labi, ay pinilit nitong ipasok ang kamay sa loob ng kanyang suot na pantalon. Napaigtad pa si Ivan ng bahagyang pisilin ni Ami ang kanyang pagkalalaki. Lumayo pa ang babae upang sipatin ang itsura niya. Nakita niyang nakangiti ito bago pa man tuluyang ibaba nito ang kanyang suot at noon ay nilaro ang kabuuan ng kanyang pagkalalaki. Napasabunot pa sa buhok ni Ami si Ivan sa sexual na emasyong nararamdaman at doon lalong nainganyo ang babae sa ginagawa nito. Isang matalim na titig lang ay ginawad ni Isabel sa nangyayari sa dalawa. Ramdam niyang pagnanasa ni Ivan sa babaeng kasama. Ramdam niyang may natatanging bagay na hindi niya kayang ibigay dito at ngayon ay nasasaktan siya. Sige na, pumunta ka na sa kwarto mo. Saan ni Ivan kay Ami matapos nilang pagsaluhan ng isa't isa. What the? Matapos ito. Sabay buka ng mga hita sa harap ni Ivan. Please, Ami. Nakatalikod na siya sa babae. Galit at padabog na lumabas ng kwarto ang dalaga. Nagpupuyo sa hindi maintindihang inasal ng kanyang fiancé. Napailing na lang si Ivan. Hindi niya dapat sinipingan ng babae. Paano na si Isabel? Lumapit siya sa estatwa upang muli itong pagmasdan. Nang waring may nakita siyang animoy tubig sa mga mata nito. Isabel, patawarin mo ako. Sabay pahid ng luha sa mga mata ng estatwa. What's happening with him? Is he really talking to a statue? Bulong ni Ami sa sarili. Hindi matanggap ni Ami na panalabas siya ng kwarto ni Ivan kung kahit naisipan niyang balikan ito upang kumprontahin. Nauna niya nadinig na waring may kinakausap ito at nakita niyang pahiri ni Ivan ang kamay ang mga mata ng estatwa at iyakapin ito. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan niya. Natakot sa nakitang ginawa ng lalaki. Hasigan, crazy. Noon ay nangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Naging on and off man ang kanilang relasyon ay isa lang ang nasisiguro ni Ami. Mahal na mahal niya si Ivan at handa siyang ipaglawan ng pag-ibig niya para rito. Hating gabi ay nakatanaw pa rin si Ivan sa estatwa ni Isabel. Ilang gabi na itong hindi nagpapakita sa kanya hanggang sa muli ay nakatalugan niya ito. Nakaaninaw ng liwanag si Ami sa kwarto ni Ivan. Pupunta sana ito sa silid ng binata upang kumbinsin na doon na ito matulog. Ngunit may isang anino ng babae na lumabas mula roon. Are you having an affair, Ivan?
Kailangang makilala ko kung sino ang babaeng pinagpalit mo sa akin. Lihim niyang sinundan ng babae. Kailangang malaman niya kung sino ito. Sinundan niya ito hanggang makalabas ito ng bahay, hanggang sa kalsada. Napahinto na lang silang may na pasuking isang bahay ang babae. Marahil dito ka nakatira. Humanda ka sa akin. Hindi mo pwedeng agawin sa ibang sa akin. May pagbabanta sa kanyang mga sinabi. Laking pagtataka niya nang makita ang sa likod bahay nagdaang babae. Marahil hindi siya dito nakatira. O baka naman magnanakaw ito. Palihim pa rin siyang sumunod dito. Sa nakasaradong bintana ng bahay, nakita na nakatayo ang babae at waring may kausap na dalawang lalaki sa harapan ito. Kitang-kita niya ng halikarikto ng isang lalaki at isa naman ay unti-unting hinuwad ang suot nitong damit mula sa likuran. May I was dating a war. Napapailing pa nitong sabi sa sarili. Ngunit laking gulat niya sa mga sumunod na pangyayari. Kitang-kita niya ang pagdurugo ng mga labi, mata at ilong ng lalaking kanina lang ay humahalik dito. At ang lalaking naghuhubad sa kanya ay unti-unting naging estatwa. Napasigaw na siya sa nakita. Noon ay napalingon si Isabel sa narinig na sigaw. Pamilyar sa kanyang babaeng nakita. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya rito. Agad lumayo si Ami sa may bintana nang makitang palapit sa kanyang babaeng nasa loob ng bahay. Ngunit parang semento rin nanigas ang kanyang paa at binti. Hindi kagad siya nakatakbo at nakalis sa lugar na iyon. Huwag mo akong sasaktan. Pagmamakaawa niya rito nang tuloy nitong makalapit sa kanya. Hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Maawa ka. Sa takot ay nahihina ito sa sariling pantalon. Unting-unting lumapit si Isabel sa babaeng karap. Pilit na inilis ang mga kamay na nakatakip sa kanyang mukha. Isang malamig na pares ng kamay ang dumampi kay Ami. Noon ay nakapikit pa siya. Takot na takot tayong makita ang itsura ng pumatay sa dalawang lalaki. Ramdam niya nakatitig ito sa kanya. Kahit na nalalaban ang kanyang isip, ay dahan-dahan niyang ibinuka ang mata. Puh! Ginulat ni Isabel ang babae. Noon na nakuhang tumakbo ni Ami. Takot na takot. Nakangiti lang si Isabel sa nakitang relaksyon ng babae. Ngunit may kung anong agam-agam din siyang naramdaman. May nakakita sa kanyang ginawa. Pero anong magagawa nito sa kanya? Noon ay binalikan niya ang dalawang lalaki sa loob ng bahay. Nakangiti niyang pinagmasdan ng walang buhay ng mga nilang. May 3 pa.